Nag-iisip ang mga tao, excited na pwede na kayang lumipat ang It's Showtime? Baka ipasok nyo pa dyan si Ai de las Alas. Does It's Showtime right now really need to be part of GMA programming? Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Hoy mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy list. So marami na ang ganap talaga na parang mala teleserye ang mga pangyayari sa mga noontime shows. So, ang kahuli-hulihan ay, again, as expected, natigbak na. Tanggal na ang tahanang pinakamasaya, although supposedly ang kanilang kontrata is up to December of this year, 2024. Pero hindi na kinaya. Marami talagang utang. Tape Incorporated, no, yung may-ari ng tahanang pinakamasaya na dating Itbulaga, minamalas talaga, inaalat. Luging-lugi, maraming utang sa GMA na dahil after all, sila yung nagbabayad ng oras na yun. Ganun talaga, no? Kuminsan umaangat, kuminsan bumabagsak ang business. Just let you know, even dito sa America, North America, or I guess all around the world, yung kilalang The Body Shop na kung saan marami akong kanilang mga products ginagamit ko, no? Bumagsak na rin. Pero syempre, biglang lumulutang na ngayon, paano ng ating Showtime? Pwede kayang lumipat over the bakod doon sa mas malawak na channel na GMA7? Syempre, yun yung premiadong channel ng GMA. Ngayon sa GTV lang sila, no? Although, syempre, mukhang umihirit pa rin ang Showtime in terms of ratings. In fact, mukhang consistent na kumakalaban sa Itbulaga dyan sa TV5. Nag-iisip ang mga tao, excited na pwede na kayang lumipat ang It's Showtime. Pero mukhang hindi pa ganon kaklaro ang lahat. Dahil posible na nakikita ng mga GMA executives na napaka-lucrative ng oras na yan in terms of ad revenues. Yung noontime hours, no? From probably 11:30, 11 o'clock, 12 o'clock, no? Starting up to perhaps 2 o'clock in the afternoon. Dahil nandyan, no? Break ng mga tao, pahinga ng mga tao, kainan for lunch ang mga tao. So, niisip nila na sila mismo ang mag-produce. Ang GMA mismo ang mag-produce ng noontime show na kakalaban sa It's Showtime and even Itbulaga. I mean, that is their prerogative. That is their right. Dahil nga, for how many years talagang give up ng GMA yung oras na yan para sa Tape Incorporated ng mga halos-hos. Pero ngayon, will GMA take that risk na ipamigay uli at ibigay sa ibang producers even if it's Showtime na mukhang naging partner na nila? My thinking is that kung ako sa mga gozons, I will produce. Take that risk. If it's not as profitable, lalo na if it's a daily show, no? Madugo ang daily show. Di bitiw. Pero right now, they have that chance. Pull their GMA talents, the Sparkle talents, put them together. Pero in terms of longevity, kayanin kaya? We'll see. Baka naman kunin din nila si Bitoy, no? Na bagong pirma lang sa GMA. Or, sana hindi naman. Si Willie Revillame. Wag naman sana. Pero, my gosh, parang tinapon na niya ng GMA yan si Willie Revillame. Lahat na yata, tinanggal na si Willie Revillame. Babalik pa ba yan? Pero, there's also strong possibility na i-upgrade o itaas ang It's Showtime. Dahil nga maganda ang laban ng It's Showtime against Itbulaga ng TV5. In a way, partnership. Siguro kung ano man ang revenues na makukuha, may nakukuha rin ang GMA. Bakit papahirapan din nila ang sarili nila? Pero I think, as sabi nga ni OG Diaz sa kanyang vlog, ang gusto yata ng GMA
is maglagay ng mga ibang talents sa It's Showtime. Yung talents mismo nila sa Sparkle. Nakikita naman natin, parang from time to time, nag-guess naman sila. That could happen. So, sino kaya, just in case, ang pwedeng ilagay at sumama sa grupo na ito? Napakalaki na. There's 16 of them. They are 16 of them. Sometimes, wala ang isa o dalawa, tatlo, pero parang okay lang. Kasi kita mo naman, for as long nandyan si Vice, yung dynamics, masaya pa rin. Si Vice talaga ang nag-aangat ng show na ito. Talagang gumagawa ng paraan si Vice. With dagdag pa ng mga artists, and kasama na nga dyan, kung minsan si Darren, parang nagiging 17 na sila as host. Baka gawing 20 yung mga host ng It's Showtime. Kayanin ba natin yan? Why not? After all, kung kailangan talaga na ilagay ang It's Showtime sa GMA 7 para one-on-one, labanan talaga ng magigiting na It's Showtime at Itbulaga, okay lang siguro magdagdag, even perhaps 3. Basta lang mag-swak dun sa grupo, yung dynamics nila. Yun ang criteria. And alam naman ni Vice na kung sino ang pwedeng pumasok at mas lalong umangat yung show. So, right now, hindi ko alam kung sino ang pwedeng ilagay dyan. I'm sure yung mga taga-Pilipinas, lalo na nanonood ng GMA, magbibigay ng comment. Lagay nyo lang yung comments ninyo dyan. And we'll find out. Ang gusto ko lang criteria is that hopefully, swak din in terms of values, political values, doon sa mga host na ito. Para hindi naman mukhang asiwa, hindi naman odd man out, kumbaga. Baka ipasok nyo pa dyan si Ai de las Alas. Wag naman, please. Dahil isusuka ko na talaga yung show na ito. Ilalagay pa ninyo si Ai de las Alas. I'm for it, but I think Vice has that wisdom, is wise enough to make that decision. Just in case talagang ilagay, itaas to GMA, yung main channel ng GMA, Channel 7, and then magpasok pa ng mga GMA artists. If that is the condition. If not, does It's Showtime right now really need to be part of GMA programming? Kailangan pa ba nila ng It's Showtime? Dahil after all, napapanood naman natin sila sa YouTube, sa Facebook. Will it really matter sa It's Showtime kung ilagay sila sa GMA 7 or manatili na lang sila sa GTV? What do you think? Pero ang masaya, tuloy-tuloy pa rin ang It's Showtime in terms of its ratings. Mataas. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuya List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Please subscribe sa ating channel, like it, and then, by the way, before anything else, kung taga North America po kayo, join. Sama po kayo sa membership program natin. Kailangan po natin yan para mapag-usapan natin ang other videos regarding sa North America at sa politics ngayon dito sa Amerika. Subscribe po kayo sa ating channel and then join for $1.99 per month. Hit on the notification bell and give it a like. And check my website o kuyakuylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kaunang affiliate marketer na Filipino-American from online stores here in the United States at ang Kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuya Kuya List.